quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Kung ayaw mo, huwag ka nang bumalik sa kalye. Bibigyan kita ng tirahan, pagkain at edukasyon. Ano ang kapalit nun? Hindi mo naman ako kilala. Sasamahan mo akong bisitahin ng babaeng mapapangasawa ko. Siya si Rosalinda. Siguradong magugustuhan mo siya. Anak, maniwala ka sa akin. Isinusumpa ko sa'yo na hindi ko talaga ginusto na mahiwalay sa'yo. Binigyan kayo ng bagong buhay at pagkakataon. Hindi kita mapapatawad. Kahit kailan hindi. Bilang ama, may iisip mo na ikaw ang unang mamamatay kaysa sa mga anak mo. Sana po makaligtas sila. Si Fedra at ang bata. Si Rosalinda. Nandun sa burol ni Lola Florentina. Sinong kasama? Si Agustin. Pinuntahan siya. Fernando Jose. Gusto ko raw makausap ni Fedra ngayon. Pero anak, paano mo nasasabi yan? Iyon ang totoo. Wala akong pinagsisisihan. Ginawa ko ang lahat para kay Fernando Jose. Anak, matakot ka sa Diyos. Magsisi ka, anak. Malapit ka nang mamatay, Pedro. Hindi. Wala akong dapat pagsisihan. Wala. Lumapit ka. Gusto ko dito ka sa tabi ko. Nandito ako, Fedra. Mahal na mahal kita. Ng buong puso ko. Hanggang sa pinakahuling minuto. Kasi alam ko na wala na akong oras. Kaya naman, sa ngalan ng pagmamahal ko na para lang sa'yo, may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang batang yon na hinihintay mo lumabas ay hindi sa'yo. Paano mo ako nagawang lokohin, Fedra? Bakit? Bakit pinaniwala mo na akong ama? Bakit? Inamin niyo na ba lahat? Hindi ako makapaniwala na gawa niya magsinungaling. Bakit? Isa lang. Ang dahilan kung bakit niya nagawa yon. Sobrang pagmamahal. Kahit na gumawa pa siya ng pagkakasala. Pero kung totoo ang pagmamahal yon, paano niya nagawa magsinungaling sa akin at paglaruan ang buhay ng iba? Kilala niyo ba kung sino ang totoong ama ng bata? Oo, Fernando Jose. At isa na naman yun sa masakit na bagay na ginawa ng anak kong si Fedra. Sino ang ama? Sabihin niyo. Si Anibal. Si Anibal ang ama ng batang yon. Nabuntis si Fedra ng asawa ng kapatid niya. Hindi sobra na ang mga nangyayari.
Umamin sa akin si Fedra na para lang hindi ka mawala sa kanya, ginawa niya ang lahat ng yon. At ang malala doon, hindi niya pinagsisihan ang mga ginawa niyang yon. Kahit na sa huling sandali ng buhay niya. Si Hannibal at Lucy, alam nila to? Oo. Umamin si Hannibal kay Lucy. Dumating na sila sa punto na balak na nilang tapusin ang pagsasama nila. Mabuti na lang si Lucy. Naisip niya na mahal niya si Hannibal at pinatawad na lang niya. At ngayon nagkaayos na silang dalawa. Fernando Jose, ikaw kaya mo ba na patawarin si Fedra? Kaya mo ba? Pasensya na, senyora. Patawarin niyo ako. Gusto ko lang naman kayong tulungan. Protektahan. Wala akong balak na masaktan ka. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. Patawad. Patawad. Tita! Tita! Wala na siya. Wala na ang anak ko si Fedra. Javier, sinabi nga nila. Tanggapin mo na lang, Javier. Kamatayan lang ang sigurado sa buhay nating lahat. Tama po siya ron. Hindi ko alam na malala ang sakit ni Ate Fedra. Hinihintay kayo ni Fernando Jose sa kwarto. Gusto niya kayong makausap. Nasaan si Fernando Jose? Hindi ko alam. Sabi ng papa mo dito siya naghihintay. Hindi ko alam na malala ang sakit ni Ate Fedra. Hinihintay kayo ni Fernando Jose sa kwarto. Gusto niya kayong makausap. Nasaan si Fernando Jose? Hindi ko alam. Sabi ng papa mo dito siya naghihintay. Hannibal. Lucy. Eto ang anak niyo. Oo. Anak niyo. Sinabi na ni Senyor Javier. Fernando Jose, kasi Hindi na kailangan, Hannibal. Nakaraan na yon. Kalimutan na natin yon. Isipin niyo na lang ang hinaharap para sa inyo. At sa anak niyo. Alagaan niyo siya. At mahalin niyo. Anak ko. Ang anak ko.